Itong mga pulis na ito, hayop kayo mga pulis, mali kayo, gago. Tayo yabang-yabang yun, dumating si Inday Sara, o wala rin, tamimi kayo. Tapos nung umalis na, tsaka kayo magyayabang ulit. Okay, so iba, sinasabi, hindi naman daw lahat ng pulis, may nadinig akong ganon. I-reformat lang ang mga pulis, hindi pwede. Hindi pwede reformat lang eh. Kung ako masusunod, I need science, no? Science. Because kung nakita nyo, we do not need policemen, mga kababayan, we do not need policemen na hindi marunong mag-isip. Hindi, yun, very basic, hindi marunong i-determine kung ano yung tama at mali. Tama ba yung manghataw ka ng tao, yantukin yung tao sa ulo, basag yung ulo? Tama ba yung ipe-pepper spray mong patraidor yung tao? Tama ba yung mag-teargas ka? Tama ba yung full force kang papasok sa isang religious compound? No? And then you will trample on the rights of people there. Tama ba yung pinaka place of worship nila, hindi nila magamit dahil nandun kayo? Ang daming mali. No? Tapos, tama ba yung mag-ukay ka doon without permission, gagawa ka ng tunnel, mag-invento kayo ng tunnel, maglalagay kayo ng mga kung ano gusto nyo ilagay doon, baka lagay nyo pa ng mga kalansay, ng mga pinatay kunwari nila Pastor Kibulo, etc. etc. Mga napakawalang yan ninyo. Ang inahabol kong sign is that wag naman sana na yung buong 200,000 na police force natin, na PNP natin, ay mga walang niya. No, there is such a thing as yung honor, no? When you do not lie, cheat, steal, and then you do not tolerate, yun yung isang mahalaga doon. Kasi you're as guilty as the person violating the honor system. Na hindi na sa PMA yan, ina-apply sa lahat. Now, you do not lie, you do not lie. You've been lying. No? Commanders ng PNP, you've been lying to the public. You've been feeding, God knows, kung even BBM, nagmumukhang tanga. Walang baril. Walang human rights violation doon. Tapos yun, on TV, o di nagmukhang gago yung presidente natin, isipin mo makita ng buong media ng buong mundo, o yan papakita yung actual footage, di baril lahat ng polis. May isang baril wala doon, sasabihin ng presidente. Di ba? Akin na tayo. Dahil sa PNP, who reported to the president, whoever reported to the president, na palpak, kung assuming hindi alam ng presidente, he should be booted out, kick out talaga, sipain talaga, literally sipain. Imagine yung report sa presidente ganun, okay. So, hindi tama yun. All 200,000, we do not deserve a police force na binabayaran natin. Then we spend for them training, barrel, etc., night vision, everything, pati mga ginagamit nila doon. Tayo nagbabayad, then ginagamit nila sa taong bayan. Anak ng toko kayo mga hinayo pa kayo. Kaya ako di ako boto doon sa sinasabi na i-reform lang. Hindi sa akin, disband lahat, tanggalin yan. Gawa tayo ng panibago. Yung standard natin. Hindi pwede yung kukunin mo yung nandyan na na-expose ngayon sa actual na ginagawang karahasan, no? Tapos eventually patawarin. I'm sorry, no? I'm sorry kay OJC, I'm sorry for all the Christian, I'm sorry for all the peace-loving people na ma-forgive. Hindi ako ganun. Because when you talk about an armed, mahabang kamay, armed na institution, agency, who is tasked to serve and protect the people, you have to set a high standard. Hindi pwede yung, hindi nakakaawa na in-orderan lang yan, sumunod lang. Hindi pwede. Standard, mga kababayan. Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-compromise. Because sila ang papatay sa atin. Sila ang gagawa ng droga. Sila yung magkikidnap. Sila yung magnanakaw. Sila lahat ang magiging cause ng problema, and paulit-ulit yan. Tignan nyo yan, yung kay OJC na yan. Matalino langit. It will be resolved one day. It will be resolved. No? And then, after 5 years, 10 years, or even 20 years, mauulit yan. Oh. Gusto nyo ba yung paulit-ulit tayo? We have to set the standard. Right now, yung PNP is showing to everyone, to the whole world, that they are not worthy wearing the uniform. They are not worthy of taxpayers' money. They are not worthy of a single day, an hour of instructions and training, because wala talaga, hindi pwede, walang pag-asa. CP mo, Chief PNP, sorry Marbil, Chief PNP, nasaan yung college integrity loyalty? PMAR, nasaan na? Saan na magan? Nakakaya ka, di ba? You can put a stop, you can end this by ordering all your people down the line. And anyone, dapat ganun, anyone who brings harm to the KOJC people will be met with the full extent of the law.
Tartado kayo na nababalitaan ko na pinupupok yung mga tao. Hindi, mukha may basbas mo pa eh. Kaya complicit kayong lahat. Iikot ang gulong mga kababayan, mga PNP, no? Iikot ang gulong at mayayari kayo. Tapos nun, sino to? Si Torre. Torre, good luck sa'yo. Sino pa yung iba? Ha? Si Patay. Sino pa yung isa? Marantan. Ang tatapangin nyo, hindi pwedeng tapangin nyo kasi may sinasandalan kayo. Hindi forever yung DILG. Hindi forever yung Bongbong. Marcos, hindi forever yan. Ang forever, Republic of the Philippines, taong bayan. No? Yun yung pwedeng forever. Ang forever langit na hindi natutulog. Yung langit makakalaban ninyo. Yun yung nakakainit kayo ng dugo. Pero kung talagang totoo na para sa akin, ako lang naman yun. Maawa kayo kung gusto nyo maawa, mga kababayan, maawa kayo. Pero sa akin, walang awa. Standard yung akin eh. Sorry, snappy ako eh. Sorry, pero may standard ako. Hindi pwede na palakpasin lahat yan. Hindi pwede na yung PNP tahimik. Na kayo kung ganyan, hiyang-hiya sila, ang ginagawa ng ibang kabaro nila, yung nangyayari ngayon, tapos sasabihin ng iba na nandoon, yung 6,000 ba yan, 5,000, napag-utusan lang kami, sumusunod lang kami ng utos. Tarantado. Kaya nga hindi kayo pwede. Because you do not know what is right and wrong. How can you implement the Constitution? How can you implement yung batas natin na hindi nyo nakikilala kung sino ang amo nyo? Hindi nyo nakikilala kung sino yung nagpapasweldo sa inyo. Hindi nyo nakikilala na dapat yung taong bayan ay siyang pinoprotektahan ninyo at kaalyado ninyo. Hindi yung taong bayan, sampal-sampalin nyo, sipasipain yung mukha, igagapos ninyo, isprayan ninyo, ititirgas ninyo, may mamamatay, tatawanan nyo pa, putragis kayo, at pipinain nyo naka-hospital for medical attention. Meron nang naghihingalo, ay pampapasukin ng hinayupax kayo yung ambulansya. Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng to serve and protect yan? You have grossly violated the Constitution. Kayong mga pulis, no? Ang advice ko na lang sa inyo, hindi ako tatakot sa inyo. Huwag kayong manakot, hindi kayo dapat katakutan. Kayo dapat matakot sa taong bayan. At iwasan ninyo na umabot tayo sa armed conflict. No? Umiwas kayo. Ako, takot na takot ako doon. Doon tayo hahantong. When every Filipino citizen would want to arm themselves and then get rid of you, PNP, and get rid of you, government. Yun ang nakakatakot. Ayaw ko umabot tayo sa ganun. Kaya nga, tahimik lang, tahimik. Ayoko umabot sa ganun. Kasi pagka dumating tayo sa ganun, irreversible situation where we will kill each other, eh talo kayo. 5 milyon yung armas na rehistrado or loose firearms, 5 milyon. Imagine niyo 5 milyon na yung kalaban nyo. 5 milyon na katao. Matatalo kayo. 200,000 lang ang PNP. Eh, hindi pa lahat yan sasama. Iba dyan susurrender. And these people, no, the Republic of the Philippines, no, who might one day na enforce the Constitution on their own. Makakakita kayo na totoong people's initiative. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko sa inyo na pwedeng mangyari yon, kaya hanggat maaari iwasan yon. PNP, ipaghandaan niyo yung sarili niyo, magiging kalaban kayo ng taong bayan. Kaya talaga, kaya.